Baka kulang pa kayo ng bisita, ma'am. Wala akong gagawin after nitong booking. Walang pagka. Wala. Indian food po yan? Persian. Ah, Persian. Merong ano din yan, sir, yung mekus-mekus, ganun. I don't think na kapag nagtaas yung pasahe nila, alam mo, mawawalan ng customer. Hindi eh. Hindi ganun yun eh. Sige nga, ikaw mag-deliver nan sa Cavite. Mula dito, sa bahay nyo. Ikaw mag-deliver nyan. Kahit bigyan ka na 1,000, ewan ko kung pumayag ka. Kaya nga natin sila binabayaran ng ganyang amount. Kasi hindi natin kayang gawin. Pinapagawa natin sa iba. Yun yun. Grabe. Pansit? Pansit lang yan i-deliver natin mga kawanabis. Teka lang, di ko pa napipicturean. Pansit lang i-deliver natin tapos dadalhin pa ng Quezon City. Mga tao talaga ngayon nasa sobrang dami ng pera. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay. Eh no, pansit lang oh, tapos kalamansi. Alright, item pick up mga kawanabis. Ang travel time natin is... Sir, ano to sir? Ano ba sir rito? Saan po? Ito to. 22 minutes. 22 minutes with 9.4 kilometers. ang galing mo. Thank you ha. Ingat ka. Yun. 22 minutes with 9.4 kilometers. At ang at ang bayad natin dito is 85 pesos. Pasig going to Quezon City. Siya nga pala mga kawanabis sa lahat ng mga solid subscribers ko. Sana ma-reach natin yung 100,000 followers before the year ends. Tulungan nyo ako mga kawanabis. Just simply copy the link of our video dito sa YouTube. Tapos share nyo lang sa Facebook page nyo. Itag nyo lang ako yung Huli Pa Bem Vlogs na Facebook page. Ma-appreciate ko na yon. Yung matagal ko na pinapangarap na silver play button na talagang hirap na hirap talaga akong sungkitin yon. Kasalanan ko na rin dahil natigil din tayo sa pag-upload sa YouTube. Sobrang na-busy din ako sa mga bagay-bagay. Napabayaan ko talaga yung larangan ko sa pagde-deliver. Eh siya nga pala, meron pala akong binuo na studio. Maliit na studio lang sa inuupahan kong apartment. So inayos ko talaga siya. And gusto ko talagang idikit if ever yung silver play button dun sa studio natin. Ilan na lang kulang natin eh. Mga nasa 6,600 subscribers na lang. 100k na tayo. Sana supportahan nyo mga kuanabis. Lahat ng mga kasama nyo sa bahay. Tatay nyo, nanay nyo, lolo nyo, pinsan nyo, kapatid nyo, pamangkin nyo, apo nyo, manugang, bilas, bayaw, hipag, kababata, tropa, inaanak sa kasal, ex-girlfriend, ex-boyfriend, kafling, kahit yung mga friend with benefits nyo, kahit yung mga nakagalit nyo, nakapitbahay, sabihin nyo mag-subscribe na sila sa ating YouTube channel. Tulungan nyo ang mga kawanabis. Let's go for 100,000 subscribers. So ngayon deliver na muna natin to at yung pangarap ay andyan lang naman, di ba? Alright, let's go! Andito na tayo mga kawanabis, kaya lang parang wala akong nakikitang ano dito, condo. Sir, saan po yung Infina Towers? Eto po. Thank you po. Infina Towers. Saan ang entrance nito? Ah, yun. Sir, saan yung ano? King Ina Towers. King Ina Towers. Ano boss? Ah, ano ba? Infina. North Towers. Ha? Labi ka ba dyan? North, eto? Oo. Hindi King Ina to. Teka ha, salamat ha. Kala ko King Ina Towers eh. Ah, ito, iwanan lang dito. Excuse me, hi. Ito yung King Ina Towers, North Tower. Eto. Iwanan lang daw po kay Nilda. Patanggal mo na po. 2131 dito. Thank you. Okay mga kawanabis, item drop off. Alright mga kawanabis, may booking na tayo. So pipick upin lang natin dito sa South Caloocan. Lapit lang eh. I don't care who you are. Daming pyesa ng motor dito mga kawanabis. Lala mo po? Palabas na po. Apo, dito po sa may 8 pesos laundry. Apo. Apo, sige po. Thank you. So ulit tayo ng lalamove jacket. Kumain tayo eh. Ang init dun sa Parisan. Hello! Yan yung cake?
Hindi ba nasisira to? Frozen naman po siya. Frozen siya? Frozen ba yan? Ba't parang sila Luffy? Di ba frozen sila ano yon? Sila Elsa? Yung cake po. Yung cake ang frozen. Okay. Okay na to? Okay, thank you ha. Gusto mo yung sticker ka? Gusto mo yung sticker ka? Halika, dali. Ayan o. Ano pangalan mo? Alfred po. Shoutout kay Alfred. Ayan. Business ng mami mo to? Tita ko po, namatay na po yung mami ko sa blood cancer. O, papakabait ka ha. Papakabait ka palagi para natutuwa si mami sa heaven. No? Ayan ha. O, sige, ako na bala dito. Thank you, Alfred. Bye-bye. Grabe yun, mga kawanabis. Yun na siguro yung pinakamahirap at pinakamasakit na pagdadaanan ng isang bata, yung mawalan ka agad ng nanay. Hindi ko kilala yung bata, pero nakikita ko sa kanya na napakabait niyang bata. Malamang binabantayan siya palagi ng mami niya. Kaya hanggat maaari, habang nandyan yung mga nanay natin, mahalin natin ng sobra-sobra. Kasi mahirap mawala ng ina. Sobrang sakit. Para kasi sa akin, when it comes to pag-aaruga, the best talaga ang mga nanay. Sila yung mga tao na kahit kailan di tayo natitiis, no? Yung tipong isusubo na lang, ipapakain pa sa'yo. Anyway, I'm sure lagi siya binabantay ng mami niya, ginaguide siya, guardian angel niya. Wish ko sana lumaki kang mabait na bata, may takot sa Diyos, marunong rumispeto sa kapwa, at syempre, maging success in the future. Pray ko yan. Anyway, mga kawanabis, deliver na natin itong cake. Medyo dahan-dahan lang tayo kasi alam nyo na, fragile yung mga ganito. Alright mga kawanabis, nandito na tayo sa San Juan. Ayan, inabot na tayong gabi. Dahan-dahan lang kasi tayo, yung cake kasi madudurog. Hello po. Hello kuya, atras ka po. Lumagpas po ako ma'am. Opo. Opo. Pasensya naman, medyo tumagal ba ako? Kasi dahan-dahan lang ako, baka masira yung cake. Okay lang po, sige po. Nag-start na ba yung party ma'am? Hindi naman po party. Hindi po party. Monthly ano lang yan, baby. Mati, birthday month. Itong bahay na puti ma'am? Hindi, dito sa may tindahan. Ayan po. Baba lang po ako kuya. Sige po ma'am. Ayan na mga kawanabis, hanggang na si madam. Ay, inabot na tayo na gabi. Saka na likod ko. Ang traffic kasi. Ayan. Si-celebrate kayo ma'am. Baka kulang pa kayo ng bisita ma'am. Wala akong gagawin after nitong booking. Walang pagka. Wala. Wala pa. Magkano yung paggawa ng ganyan ma'am? Ano, 600. 600 yan ma'am. Hala, nagbibake ako ng ganyan. 200 lang. Okay na to ma'am? Salamat po. Whew. Done with our booking mga kawanabis. Tara, check tayo. Aban tayo panibago. Okay. May booking na ulit tayo mga kawanabis. Pipick upin natin nearby the area. Kanina pa nagbiblink yung gas natin mga kawanabis. Buti di pa tayo namamatayan. Daming booking, pumapasok, kilala mo. Alright, so pick upin naman natin to. Let's go! Shai kebab. Dito. Indian food po yan. Persian. Persian. Merong ano din yan, sir, yung mekus-mekus, ganun. Mekus-mekus, meron din kayo na. Wala. Ano lang kami, Shirazi. Sir, kay ano po? Emad Bani. Opo, dito sir. May barya kayo sir, 500. 500, sir. Check ko po ha. Kayo ba magbabayad ng SF? Ano po ba yung nakalagay doon? Wala po nakalagay, sir eh. Yung kung collect cash ka. Check ko lang dito sa wallet ko, sir ha. Masyado kasi malaki eh. 143 po. Meron sir. 500 ba yan? 500, tas 143. 357, sukuli. 350 lang to eh. 357 sir, wala akong 7 eh. Tip na kaya yung 7 sir? Sa petty cash ba yan? Ay naku, mag-aabono ko dyan sir. Teka lang sir ha. Sir may 3 ka dyan sir. Bigyan mo ko 3. Ay di sir, tip ko na yan sir. Kung nila yung nag-tip mga kawanabis kasi ayaw nila mag-tip eh. Petty cash daw yun.
Alright, mga ka-wannabe, sa ating pick up, ang travel time natin is 33 minutes with 8.6 kilometers. San Juan going to BGC Taguig. Ang bayad sa atin dito is 143 pesos. Pero nag-tip tayo sa kanila ng 3 pesos. So, 140 lang yung bayad. Deliver naman natin to. Let's go! Magkano lahat, tol? 324. Sagas lang napunta yung binayahe ko. The sticker ka. Follow mo ako. Thank you tol ingat. Nag-full tank ako mga kawanabis. 325 pesos. Kasi nagbibilig na kanina pa yung Aerox natin, di ba? Yung binayay ko simula kanina, sagas na punta. Grabe ba? Nahihirap tong buhay. Eto mga kawanabis to be honest. Kung wala yung mga brands ko na ine-endorse ko, kung hindi ako sumasahod sa YouTube, kung hindi ako sumasahod sa Facebook, wala. Hindi ako kayang buhay nitong Lalamove kahit ako lang. May 3 pa akong anak. Yari talaga kung ito lang pinagkakabuhayan mo. Kaya naaawa talaga ako dun sa mga delivery rider na full time. Grabe kung bumiyay yun mga kawanabis. Walang madaling araw hanggang ating gabi naglalalamove. Seryoso yun may nakikita akong ganun Ang taas ng respeto ko sa inyo, ang tindi nyo. Yung grind nyo, hindi yun basta grind. Alam nyo ba mga kawanabis, minsan napapaluha na lang ako pag naiisip ko yung dati nung wala pang kawanabis, yung talagang dati na naglalalamove ako for a living. Grabe mga kawanabis, para kumita ako noon dati ng 600 to 700 pesos. Grabe naman yung pagod ko noon. As in, pag uwi ko ng bahay, para akong binugbog ng 10 katao sa labas. Ganun yung pagod. Tapos may anak pa ako noon. 2 pa lang yung anak ko noon. Hindi pa buntis si Mrs. noon sa namin, sa bunso namin. Wala, nakukwento ko lang sa inyo, nare-realize ko lang na ang hirap. Kung hindi ko nilaban yung pangarap ko na maging vlogger, na to the point na gusto ko nang itigil dati kasi wala namang nanonood sa akin. Malamang mga kawanabis, gutom ako dito. Gutom ang pamilya ko. Kahit pa may work si Mrs. Siyempre bilang isang lalaki, bilang isang haligi ng tahanan, kailangan ikaw ang kumayod para sa pamilya mo. Ikaw ang great provider. Ikaw dapat ang malaking ambag. Sa ngayon mga kawanabis ito, open ko na rin since mga followers, subscribers ko kayo. Para alam nyo din kung saan ba napupunta yung mga kinikita ko. Mga kawanabis, yung apartment namin, binabayaran ko yan 12,000 monthly. Kuryente namin, inaabot ng 3,000. Bakit 3,000 inaabot yung kuryente? Kasi yung anak kong panganay, hindi yun sanay ng mainit pag natutulog, no? Ako naman, syempre, bilang isang magulang, naawa ako sa anak ko pag pawis na pawis, pag natutulog. Internet, sa panahon ngayon, hindi pwedeng walang internet, mga kawanabis. Hindi dahil sa luho lang kasi tulad nyan, nasa social media ako, kailangan ko mag-upload, mag-download. So, necessity talaga namin yung internet. Meron pa akong 2 aso sa bahay. Siberian Husky. So, yung 2 yun, grabe rin sa pagkain yun, mga kawanabis. Nag-aabot din ako sa nanay ko. Nag-aabot din ako sa binan ko. Kumbaga mga kawanabis, yung kinikita ko sa pagiging isang vlogger, lahat yan mga kawanabis, naliliquidate every end of the month. Masaya ako in a way kasi dumating ako sa estado ng buhay ko na kahit papano nabibili namin ng asawa ko, ng pamilya ko yung mga gusto namin kainin. Medyo nalulungkot lang talaga ako para sa mga kapwa ko rider na alam mo yun, until now biyahe pa rin ang biyahe sa Lalamove kahit alam nila na para lang kumita ng certain amount kailangan mong wasakin yung buong katawan mo buong maghapon. I don't think na kapag nagtaas yung pasahe ni Lalamove, mawawalan ng customer. Hindi Hindi ganun yun As long as loyal customer ka ni Lalamove, kahit tumaas pa yung pamasahe niyan at gustong gusto mo yung servisyo ni Lalamove, kumbaga meron kang satisfaction when it comes to quality ng service dahil mabilis nga, same day delivery. Diba? Sa next upload nga natin mga kawanabis, lahat ng customer ko i-survey ko. Lahat tatanungin ko, just in case ba na mag-increase ng fare si Lalamove, tatangkiligin nyo pa rin ba? Diba? Is it big deal pa rin ba kung madagdagan ng 20 pesos, 30 pesos yung pamasahe? Ako naniniwala ako mga kawanabis na halos lahat ng customer ni Lalamove may kaya.
Kasi nyo naman mga kawanabis, lahat ng customer natin kanina, maayos ang itsura, magagara yung mga bahay, diba? Ibig sabihin, afford nila. Hindi sa sinasabi ko na hindi kaya mag-alamog ng mga medyo kapos ha, pero majority talaga mga kawanabis, very evident na halos lahat ng customer natin dito mukhang may pera. So ayun lang mga kawanabis, gusto ko lang malaman nyo na ako bilang isang lalamove rider, nalulungkot ako, diba? Hindi deserve ng mga rider to yung hirap, pagod, tapos ganito lang may uwi mo. Hindi to deserve ng mga rider. Kahit ano pang platform, kahit ano pang delivery service, hindi nila deserve ng mababa ang kinikita sa pagod pa lang. Yan, sa pakikipagbakbakan sa kalsada, pwede kang maaksidente dyan anytime, kahit gaano ka kaingat. Nung nakaraan, galing ako sa inuman ko, ayoko na mag-mention ng pangalan ha. Yung nanay ng kainuman ko, may gustong ipadala mula Makati papuntang Dasma, Cavite. So yung fare niya pumalo ng 300 plus kasi medyo rush hour yata during that time. Medyo mataas talaga siya kasi ano lang yun, nasa 250 plus lang yun pero that time umabot siya ng 300 plus. Daming reklamo nung nanay niya, daming reklamo. Ako naman nakikinig lang ako, pero isip-isip ko, okay, kahit pumalo pa ng 500 piso yan o 600 pesos sige nga, ikaw mag-deliver nan sa Cavite mula dito sa bahay nyo, ikaw mag-deliver nyan, kahit bigyan ka na 1,000, ewan ko kung pumayag ka, di ba? Kaya nga natin sila binabayaran ng ganyang amount kasi hindi natin kayang gawin, pinapagawa natin sa iba, yun. Kaya dati nagsasabi ako sa vlog ko, hanggat maaari kung mababa yung fare, mag-tip naman kayo sa mga delivery rider, di ba? Nabash ako doon actually. Yung tip daw dapat bukal sa loob. Yes, bukal sa loob. Pero sabi ko nga, hanggat maaari, kung ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng mga delivery rider na to. So yun lang. Yung iba kasi nasabi, di sana hindi ka nag-delivery rider. Hindi kasi ganun nag-work yun mga kawanabis. Sasabihan ka, di sana hindi ka nag-delivery rider, trabaho mo yan diba? Kung sabihin ko sa iyo, di sana hindi ka na rin nabuhay. Diba? Tawagan na natin mga kawanabis. Hello. Assalamualaikum. Sir, this is Lalamove Rider. I'm already here. Ah, okay. Because your Lalamove was stuck in the San Juan. You can just leave it in the lobby tower 2, please. Tower 2. Yes, please. Alright, sir. Thank you. Have a great day. Yan, item drop off mga kawanabis.